Mga teacher siya doon. Teacher siya. Teacher siya. Ay, estudyante siya. Maganda. Anak. Walang maganda. Ba't ang ganda ng background niya? Be extraordinary. How? Di ba kayo friend ni Noy? At wala. Ba't wala? Dadala birthday ng yung ako na ito. Mamaya gawin po. Habol sila mamaya gabi. Kasi po mamaya. Mag-i-stay dito kaya. Mag-i-aray. Ha? Meron na ba? I-search mo si Edmundo Gray yun. Sabi niya gano'n. Sabi na tayo. Go. Sound check. Hello. Praise God, amen. Tayo magpakasimula na ngayong umaga. Muli tayo magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin sa Kanya, Occupy the Nation. Amen. Come on, palakpakan natin sa tayo. Oh Lord our God, the Creator of all things, You have ordained that the children rule and reign. We declare we stand for the King.
God. Oh Lord, others hear your kingdom. Let your will be done as it is in heaven. Let it be on earth. We will occupy the nation today. Let heaven rejoice. Heaven rejoice. Heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Down in the valley, down and lift your voice. Those on the mountain that we stand and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and pray. Once again, let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, down and lift your voice. All those on the mountain that be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your mind. Rise up and my Savior, Redeemer. Never was a thing happening. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Amen. Forever, I will never lose faith in you gave me. From the everlasting and to the word you bring. Yes, God, the Father's only Son. And you live, and you live, you die, you rose again on high. You open a way, oh, the word to live again. Hallelujah. Hallelujah. Once again, my Savior, Redeemer. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me. From the everlasting to the word you bring. The Father's only Son. You live, and you live, you died, you rose again on high. You opened a way over earth, and you live, and you live, you died, you rose again on high. You opened a way over earth to live again. Hallelujah. Lord, you died. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, you died. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you died. Praise you, God. Hallelujah. Glorify your name. Thank you, God. Isang papatuloy natin siya sa bahay ng makalangit na awitin. Awitin natin sa Kanya. This is my desire. This is
praise you, God. Hallelujah. Sama-sama natin sa bahay po rin ng Panginoon. Glorify your holy name, God. Hallelujah. We glorify and thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise and worship you, God. Hallelujah. Minsan pa ngayong umaga tayo darako sa aming mga panalangin. As sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan na siya ituro sa kanilang kalagitnaan. Amen. Tayo higit sa mga bilang na yun, kaya kasama natin ang Panginoon ngayong umaga. Amen. Sa ating mga panalangin, natin isama ang ating bansa, proteksyon at gabay ng Panginoon para sa ating bansa. Amen. Sa mga namumuno dito, simula sa ating presidente, hanggang sa pinakamababang lokal ng pamahalaan, at ganoon din ang bayan ng Marikina. Amen. Patuloy natin isama sa panalangin na Panginoon ng kumilos. Amen. Gamitin niya tayo sa kanyang makapangyarihang kaparaanan para sa lugar na ito, para sa lungsod na ito. Amen. At ganoon din ang fellowship na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesus, ang kongregasyon ito. Amen. Patuloy natin panalangin ang ating mga leaders, simula kay Pastor Greg Mitchell. Hallelujah. Kaya Pastor Jesse Clark. Amen. Ganoon din ang ating national leader sa bansang ito, si Pastor Boy Cepeda, ang ating mga regional leaders, ating mga missionaries sa iba't ibang mga bansa. Amen. Ganoon din ang ating mga local and international pioneering churches. Patuloy natin silang isasama sa ating mga panalangin. Ganoon din ang pangangailangan ng bawat isa. Amen. So, kung may pangangailangan ngayong umaga, amen, praise God. Alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang mga pangangailangan niya. At yan ay aakinin natin ngayong umaga na yan ang katagpuan ng Panginoon ay ibibigay niya sa atin ngayong umaga ito. Ganoon din ang ating mga prayer requests. Amen. Patuloy natin isasama. Sila Tatay Marin, sila Nanay Josie, Sister Milet, amen, sila Nanay Shoni, Nanay Tarsiling, sila Nanay Saling, amen. Patuloy na kalakasan na ibigay sa kanila ng Panginoon, amen. Sila patuloy na gamitin ng Panginoon makapaglingkod sa kanyang dakilang pangalan. At ganoon din ang salita ng Diyos na mahayag ngayong umaga, amen. Gagamitin daluyan ng pagpapalang spiritual, kalakasang spiritual para sa atin, amen. Ang gagamitin ng Panginoon ngayong umaga. Anoint ang kanyang mga labi, siya gamitin bilang daluyan ng pagpapala para sa bawat isa sa atin, amen. Bago tayo magtapusan sa panalangin ni Brother Cleo, amen, sama-sama nating purihin, itaas ang pangalan ng Panginoon ngayong umaga sa ating mga panalangin na bakit. We praise you, God. Hallelujah, God. Patuloy po natin ang sinasama ng Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, Diyos ka na pagkilos na yung Santo Espiritu ng isang Panginoon sa ating kalagitnaan. Gadalangin namin, Panginoon, hallelujah, na nakatulong, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa, Diyos. Kaya tunay nga, Panginoon, na hindi nagsiyak yung mga yung Panginoon katakbuhin, Panginoon, kami naniniwala, Panginoon, at amin na ating Panginoon, ito, umaga ito, katakbuhin sa namin sa mga kailangan, Diyos. Ganito din, Panginoon, hallelujah, na nakagaling na, Panginoon, sa mga nagkakamdaman ng Diyos, God. Aming mga kapatid ng Panginoon, hallelujah, na hindi makapunta rin ng Panginoon, hallelujah, na ito mga patuloy, pag-provide, Panginoon, ng kanilang mga kailangan, hallelujah, sila tatay ng Diyos, sila pinapagis ng Diyos, hallelujah, sila nanay ng Diyos, Diyos, sila nanay sa Diyos, God. Ikaw, Panginoon, kaya Panginoon, na kalakasan sa kanila, hallelujah. Praise you, thank you, Lord God, thank you, Jesus, hallelujah. Praise and worship you, God. Maraming salamat, Panginoon, na kami bigyan ng kalakasan, Panginoon, na bawat isa yung gawain, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, lahat ng mga kapatid na may sakit, Panginoon, may karamdaman, Panginoon, inyong pagalingin, Panginoon. Yes. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sa kapatid na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Patuloy po siya bigyan ng karunungan, Panginoon. Gawain po, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil po rin wala kang magagawa kami, wala siya, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin, Panginoon. Pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Magkawayan po. Kawawan nila. Tamang kaway. Amen. Pabibiwig muna tayo. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa mga narito ngayong umaga. Amen. Mga nagtagumpay sa bigat ng kumot. Amen. Yung mga hindi natabunan ng
kumot slide. No? Hindi landslide, kumot slides. Kasi pagka ganitong panahon, yung kumot napakabigat, tanggalin sa katawan. Tapos matagal na kapanahunan, wala na. Tulog. So, pero sa kabila ng ganun, narito tayo, amen, tayo magpupuli sa ating Panginoon. Amen. So, maraming salamat, lalo na kay Nanay Shoni, amen, nakarating kahit sa malakas ang ulan. Amen. So, magsilbing hamon sa mga kabataan dyan na nanonood. Si Nanay nandito. Amen. So, kayo nasaan? Amen. Para sa ating ilang pabalita ngayong umaga, amen. So, meron tayong yung ating panalangin tuwing umaga, amen, tuloy-tuloy. Bagamat sarado ang church, palagi natin sinasabi ng panalangin na hindi nawawala sa ating mga bahay-bahay. Amen. Kami naniniwala at nananampalataya, amen, na bawat isa sa atin ay nakakapanalangin sa kanilang mga tahanan. At Monday, yung paghayo nila Brother Jeff at saka ni Pastor Jerry, yung ating midweek, amen, online pa rin tayo sa ating midweek. Dahil ang ating church po ay pagkagamitin natin, kailangan natin bayaran ang dating sa hapon. No? Kaya hindi palaging bukas ang church. Every Sunday lang binubuksan ang ating church. Para isang gamit lang, isang bayad lang. Dahil yun po ang in-offer muna sa atin ng may-ari habang ganito pa yung sitwasyon. So, yun lang yung kaya natin i-afford sa ngayon. Pero alam natin ang pagpapala ng Diyos ay darating. Kung ang church ay muling mabuksan. Yung ating online, every Thursday, alas 8 ng gabi, inaasahan namin ang bawat isa, lalo na yung mga alagad, ay maka-attend doon. Yun ay online Bible study, online discipleship, Bible sharing, ano pa ba yun? Corporate prayer na rin, no? Sama-sama na doon sa tuwing Wednesdays ng gabi. So ito po ay hinuhost ng Myanmar ni Pastor Ricky sa pamamagitan ng Zoom meeting. So yung mga wala pong Zoom, pwede kayo mag-download. Then kung wala kayong pang-download, sabi nga ni Pastor ni Brother Jeff, punta lang sa kanila para mapag-uusapan yan. Punta lang din sa kanila para mapag-download ng Zoom. Yun, Sunday. Ang ating gawain every Sunday morning, regular na po ito. Alas 7 pa lang, bukas na itong church para doon sa mga musicians, kailangan mag-practice. Dahil nga dito mabubuksan ng Sabado. So Sunday morning, early in the morning, nandito na po kami para makapag-practice. Then mag-start po tayo ng alas 10. Kagaya ng pagsisimula natin kanina. Habang meron tayong ganitong gathering, meron din po tayong online event para doon sa talagang hindi makakapunta. Subscribe po kayo sa ating FB Live ni Brother Edmundo Greyon. Bata pa po siya, pero matanda lang yung pangalan. Bata pa po yun. So, search nyo lang po Edmundo Greyon sa FB. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi kasi nung mahal sa buhay. Sa inyong mga pinagkakautangan, pwede nyo i-share yung video. Pag nahipo, hindi na kayo sisingilin. Paraan lang yan. So, share nyo sa bawat isa upang sila yung angkot ng salita ng Diyos. At ano pa ba? Yun, yung tungkol sa conference. No? So, last Friday, nagkaroon ng pastor's meeting. And then, sinabi sa akin ng tatay ko, kasi sa mga hindi nakakalang pastor na po yung tatay ko, kaya nakatin sila ng pastor's meeting. So, meron na daw conference darating na November 9 to 13. Amen. Pero ito ay exclusive lang dun sa mga malalapit. Amen. Yung mga malalayo na makakapunta na wala namang kailangan travel requirements, okay lang naman makakapunta. Pero limited lang sa ilang tao lang ang papayagan sa loob ng church para nga sa social distancing, para masunod pa rin yung social distancing. At ang conference ay gaganapin sa Mandaluyong Church. Doon gaganapin. So, ang nabanggit sa akin ay siguro mga more or less 300 na katao lang ang papayagan. So, sa buong Metro Manila pa lang, baka ma-occupy na yun, 300 na yun. So, yung mga pastor, sinabihan daw na pwede naman magsama ng alagad, pero isa lang.
isang lalaking alagad lang ang pwedeng isama, yun sigurado daw magpapasko. May sasama? Nagtinginan. Nagtinginan. Kasi yun ang pagkakasabi ni Pastor Boyet daw eh. Ang isama lang na alagad ay yung sigurado magpapasko. So, yung mga gustong pumunta, magsabi na lang kayo. At pumunta tayo. Hindi mo kayo kasi mga sasama na hindi naman daw magpapasko ay baka pampasikip lang doon. No? Nililimitahan nga yung tao. Pero mayroong live streaming yun. May live streaming yung ating conference. So, para dun sa mga hindi makakapunta dahil nga limited sa ilang tao lang makakapunta, yung mga kailangan lang talaga doon. So, pwede tayong mag-subscribe or mag-live stream. So, supportahan natin yung live streaming. No? Gusto mga hindi makakapunta. So, isang linggo yun. Noong November 9, Lunes, tapos na 13 na Biyernes. Dito, sa conference na ito, yung tayo umaasa na i-announce kung sino yung magiging pastor dito sa ating lungsod, sa ating lugar sa Marikina. Dito yung i-announce. Maasa tayo na mayroong gagawin ng Panginoon sa darating na conference. Kevin, kung wala na akong nakalimutan, meron ba? Announcements? Mamayang hapon. Yung ating gawain mamayang hapon, mag-start to ng 4. Pero alas 3 or alas 3:30, meron tayong prayer at ang ating speaker mamayang hapon ay si Pastor Marlon. Pastor Marlon. Kasi last week si Pastor Jerry. Si Pastor Jerry at si Pastor Marlon, bali alternate po sila. Tuwing hapon, palitan sila na nangangaral dito. So last week si Pastor Jerry, so mamayang hapon ay si Pastor Marlon ang mangangaral. So balik tayo mamayang bago mag alas 4 ng hapon para sa ating afternoon service. Kung wala na ako nakalimutan, siguro tuloy na tayo sa susunod na gawain. Amen. Sino po ang nais magbigay ng papuri? Magbigay ng papuri sa Panginoon. Magbalik ng pasasalamat. Mamaya po tayo magbibigay. Nakakatuwa talaga ang Marikina. Pagdating sa pagbibigay, excited. Amen. Mabanggit mo lang yung tayo magbibigay. Talagang umuugo. Testimony muna tayo. Sino pong nais mag-testimony ngayong umaga? Meron po ba? Sa ating kalagitnaan, magbalik ng papuri. Amen, meron po. Amen. Brother Jos. Amen. Let's start. Yung nais ko lang nais ko lang magbalik ng papuri sa kahit anong may pandemic, hindi nila tayo hindi tayo pinapabayaan ni God. Yun, pati mga magulang natin, pag nagkakabaw, hindi pinapabayaan ni God. Yun, tinutulog, hindi pinapabayaan ni God yung mga magulang natin. Yun, yung nasira yung cellphone ko. Yung nasira yung cellphone ko. Basta yung nasira yun. Yung nasira yung cellphone ko, kinabook. Wala talaga kaming pambili ng cellphone noon. Pinipilit ko si mama na bumili ng cellphone, wala talaga pera. Pati yung papa ko, tapos sabay yung kinabukasan, may time na nagpagawa sa kanya, na napakalaking paggawa ng basta yung nagpagawa sa kanya, napakalaki. Yung Amen. Talagang ang katagpuan ng Panginoon, amen, talagang hindi mo inaasahan. Darating at darating yan kung kailan akala mo walang-wala na. Amen. So, dahil sa panahon ngayon, kailangan ng mga estudyante ang mobile phone para sa mobile at mobile legends. Mobile legends. Bagong ML, amen, Mobile Legends. Marami nang na-defeat ng modules, no? Iyakan sila. Meron pa ba? Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Kandidato. Gusto ko lang po magbalik ng papuri sa lagi mo boss ko, okay na po. Gusto
gusto ko lang pong balik ng papuri sa Diyos. Ngayong year na po ito, nag-repeat ako. Amen. And yung pagiging repeat na yun, na malaking bagay para sa akin. Kasi yung tadaan na sinasabi sa akin na parang magseryoso ako, parang patibayin ko yung loob ko. Tapos sana po, pagpipalay ko na maayos na yung buhay ko po. Amen. Praise God. Patuloy natin ipag-praise si Brother Tristan. Amen. At kung wala na ngayong umaga, may gusto ba humabol? Amen. Sila na Sean. Praise God. Amen. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil talagang boring na ako sa bahay niya. Sabi ko, Lord, kung loopin mo, Panginoon, na makakadalo ako sa gawain mo, Panginoon, dadalo po ako. Walang pasubali, sabi ko gano'n. Kaya, at saka, answer prayer din yung aking panalangin sa aking anak na nasa ibang bansa. Kahit na nawalan siya ng trabaho, pero gumawa ang Lord ng kapamaraan na nag-online selling siya. Siya ang gumagawa ng kanyang online selling. Kaya salamat sa Panginoon Diyos. At nagkaroon din kami ng blessing na mula sa kanya, katugunan ng Panginoon Diyos. At saka, hindi kami nagkaroon ng anumang karamdaman sa bahay. At saka yung aking anak na tuloy-tuloy pa rin yung kanyang anak buhay. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya lang talaga kami. Amen. So yun pa lang, no? Napakalaking biyaya na ng Panginoon yung sa kabila na nangyayari sa ating panahon. Ay narito tayo, mga walang sakit. Talagang blessing na yun ng ating Panginoon ngayong panahon ito. Amen. At tuloy na tayo sa ating sunod na gawain. Tayo po ay magbibigay. Ang markina talaga, ibang-iba. Naiiba ka sa lahat. Amen. So, maramihan dito puro estudyante, no? So, siguro pamilyar kayo sa science, yung water cycle. Tama ba? Limot ko lang masyado yung pero ang alam ko doon ay from evaporation, condensation. Diba? May ganun-ganun yun, no? Aakyat, mag-evaporate yung tapos may ito sa ulan, tapos babagsak ulit bilang ulan. Yung tubig, sa sikat ng araw, matutuloy ulit, mag-evaporate. Diba? Paikot-ikot, diba? Kaya nga cycle. So, ang pagpapala ng Panginoon, parang gano'n lang din yan. Cycle lang din yan. Amen. Pagpapalain ka ng Panginoon, pagbibigay ka sa gawain, accounted yun sa'yo, diba? Sa'yo i-account yun dahil ikaw ang nagbigay. Dahil kung magagamit yun sa pagliligtas ng maraming kaluluwa, amen, sa'yo i-account yun ng Panginoon. At bibigyan ka niya ulit ng pagpapala. Bakit? Para makapagbigay ka ulit. Diba? So, ganun ang cycle ng pagbibigay kung bakit natin ito palagi ginagawa. Kung bakit merong pagkakatipon, merong gathering, merong service, hindi nawawala ang gawain ng pagbibigay. Dahil hindi lang ito upang sumulong ang gawain, kundi ito ay upang pagpalain ang mga nagbibigay. Dahil paano tayo pagpapalain kung hindi naman tayo nagbibigay? Di ba? Paano bibigyan ng Panginoon ng mga pangangailangan mo kung hindi ka marunong magpasalamat sa Kanya? Di ba? At saka sinabi din dito sa Romans, chapter 12, basahin lang natin sandali. Romans 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. As sinabi dito, ihahain natin yung ating sarili, isang haing buhay, kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. At alam natin na sinabi rin ang salita ng Diyos na kinalulugdan ng Diyos ang isang Kristiyanong nagbibigay ng masaya.
So, isa sa requirements upang maging kalugod-lugod sa Diyos ay tayo maging mapagbigay. Amen. Ito ay hindi upang sumulong lang ang gawain, gaya na sinabi ko kanina, kundi ito ay upang tayo ay lalo pa niyang pagpalain. Dahil napakaraming pwede mong ihalin tulad o ihambing o ikumpara sa Diyos. Pero ang Biblia, ikinumpara ang Diyos o ile-level ang Diyos sa pera. Diba? Ang sabi doon, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Bakit? Diba? Bakit doon inihambing ang Panginoon? Bakit yun ang ginawang parang kalibel ng Diyos? Dahil kapag ka ito ang sumila o humuli sa puso ng bawat isa, ng bawat Kristiyano, amen, ang sabi doon, ito ay pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Amen. Kapag ka meron kang pag-ibig sa salapi, kapag meron kang pag-ibig sa pera, lahat ng kasamaan pwede mong magawa. Diba? Pag dumating ka sa time na walang-wala ka na, mangkukulkat ka. Kagaya ng pagyayaya ni brother kayo nung nakaraan. Joke lang po. Amen? Makakagawa ka ng masama dahil gusto mo magkapera. Diba? Mangi-snatch ka. Diba? Kaya ito, sinabi ng Biblia na itugat ng lahat ng uri ng kasamaan at totoo yun sa buhay natin. Amen. Ang pera ay mabuting alipin, ngunit masamang Panginoon. Amen. So ang pera dapat yan ay alipin natin. Dapat tayo ang gumagamit sa pera at hindi tayo ang ginagamit ng pera. Alam naman natin kung paano natin gagamitin ang pera. Amen. Alam natin kung paano yan. Yung 90% sa atin yun. Ang hinihingi lang ng Diyos, sabi ng Malakay 3:10, yung 10% ibigay natin para sa Kanya. Hindi sa pangangailangan ng Panginoon, kundi sa pangangailangan ng Kanyang Iglesia. Dahil lahat tayo may pangangailangan at alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na mas malaki ang pangangailangan ng bawat isa kesa sa pangangailangan ng Iglesia. Kaya nga ang hati, 90% sa atin, yun matitira. Gastusin natin sa lahat ng kailangan natin gastusin. Pero yung 10%, ibalik natin sa Panginoon sapagkat may karapatan ng Panginoon sa lahat natin tinatangkilin. Amen. Dahil siya ang nagbigay ng kalakasan sa atin upang tayo makagawa, makapagtrabaho. Siya ang nagbigay ng karunungan sa atin. Amen. Kung bakit tayo kumikita ng pera, dahil pa rin sa Panginoon, dahil pa rin sa kanyang biyaya. So yung 10% ang hinihingi ng Panginoon. Hindi sa pangangailangan niya dahil wala nang kailangan ng Panginoon. Pero ang kanyang gawain upang ito ay sumulong, upang ito ay makaabot pa ng marami pang mga kabataan, ng marami pang mga magulangin, ng marami pang mga kaluluwa, kailangan suportahan po ito ng pinansyal. Ang ating pong mga ibinibigay, amen, yan po ay nakakarating sa malalayong lugar. Nakakarating po yan ng Myanmar, amen, ng Indonesia, ng Thailand, ng Taiwan, ng Abu Dhabi. Sa mga missionaries, pinapadala po yan. Kaya napakalayo po nung nararating ng ating mga, kahit sabihin mo, barya-barya lang yan, napakalayo po nung nararating yan. At yan po ay accounted sa bawat isa. Amen. Kaya tayo po ngayong umaga ay magbibigay. Amen. Pangunahan tayo ni Brother Cleo sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Kami binigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Tugong mo kami sa gawain mo, Panginoon. Panginoon, dalangin po naman, Panginoon, sa lahat po ng kapatid ang magbibigay, Panginoon. Patuloy niyo po ang galing po ng pagpapahalaan, sa siksik, siklig, at umahaw pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Gamitin natin the joy of the Lord. Ah, joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. It's the light that brings me therefore sure to go to God. Oh, the joy of the Lord is my strength. Amen. Praise God. Maraming salamat sa ating mga musicians at sa mga nagbigay. Amen. At Diyos po ang magbalik ng siksik, liglig at maapaw sa bawat isa. Amen. At ngayong umaga, amen, tayo po tuloy-tuloy na. Darako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng Panginoon ngayong umaga, ang pangangaral mo ng kanyang salita. Saglit lang. Amen. Sa inyo pong mga Bible, makibukas po kayo sa atin sa
Makibukas po kayo sa akin sa page 487. Makibukas po kayo sa akin sa Hope. Amen. Hope chapter 2, verse 10. Magsalita po ng amen, yung nakakita na. Ang sabi dito, Hope chapter 2, verse 10. So, kilala natin si Hope, no? Isang taong maraming pinagdaanan sa buhay. Sabi dito sa Hope chapter 2, verse 10, ang sagot ni Hope, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Hope ng laban sa Diyos. Sabi dito sa King James Version, ngunit sinabi niya sa kaniya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hope ng kanyang mga lahat. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Kaya tayo sumandali yung buko at manalangin ngayong umaga. Panginoon, minsan pa mong banal kami po lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan ng Diyos God. Gandalangin namin, Panginoon, hallelujah, ganito Panginoon na yung banal na Espiritu, Panginoon, salamat isa sa amin ng Diyos God. Sa magbabahagi ng iyong salita ngayong umaga ng Diyos God, ang iyong abang lingkod, Panginoon, itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likod. Ikaw po mauna sa akin, ikaw po magbuka ng aking mga labi, Panginoon. Kung matubos nilang maunawa ng mga nais mong parating sa bawat isa sa amin ng Diyos God. Ano man po ang panukala, pakananakaway ngayong umaga upang hadlangan ng iyong gawain ngayon pa lamang, sama-sama namin itong winawasak sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, at aming inaakin, Panginoon, pagtatagumpay ng iyong gawain sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga, amen, nais ko pong mangaral sa paksa na trials at the hands of God, o mga pagsubok sa kamay ng Panginoon. Amen. Sabi dito, ano, tatanggap na lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Amen. So, ang Diyos po ay mabuti sa atin. Amen. Siya bibigay sa atin ng mga pagpapala, blessings, no? Pero, hindi palagi ganoon. Amen. Darating at darating tayo sa punto na darating tayo sa trials, darating tayo sa pagsubok ng Diyos sa kamay mismo ng ating Panginoon Jesus. Bagamat itong kwento ni Hope, ang nag-execute ng paghihirap niya dito, ang nagbigay ng paghihirap niya dito, ang nag-execute ay si Satanas. Amen. Kung babasahin niyo ang first 2 chapters ng aklat ni Hope, si Satanas po ang nagbigay sa kanya ng mga problema, ng mga suliranin, amen, ng mga pagsubok na ito. Pero kaya ko ito natawag na trials at the hands of God dahil naroon yung permissive will of God o yung pahintulot ng Panginoon na mangyari ito kay Hope. Yan po ay mababasa natin sa Hope chapter 1 verse 6. Now, Hope chapter 1 verse 6 hanggang 10 o hanggang 12. Amen. Dito nung time ito yung tagpo na sabi dito, basahin natin ng isang mabilis. Hope chapter 1 verse 6 hanggang 12. Masabi dito, dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Imagine ha, dumating yung time na yung mga anak ng Diyos, amen, yung mga theologists, amen, yung nag-aaral ng salita ng Diyos, ito ay nilarawan nila o sinabi nila na ito ay mga anghel, itong mga sinasabi nito mga anak ng Diyos na haharap kay Yahweh. At naroon din si Satanas. Amen. Naroon din si Satanas. So, si Satanas ay mayroong limited access sa langit. Amen. Kapag binatawag ng Diyos ang kanyang mga anak, naroon si Satanas. Pag may conference, no? Imagine, naroon si Satanas. Amen. Ang sabi dito, anong pinagkakagawa mo? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Hope? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at tumingiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Hope kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo?
Inaalagaan ninyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sa verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Amen. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas, gawin ang lahat ng gusto mong gawin kay Job. Huwag mo lamang siya sasaktan. So the permissive will of God is there. No? Naroon yung pahintulot ng Diyos. Kaya si Job ay dumanas ng trials at the hands of God. Amen. At dito, isang katotohanan ang ating makikita na ang isang faithful servant o isang matapat na lingkod ng ating Panginoong Hesus ay hindi magagalaw ng kaaway, not unless pahintulutan ng Panginoon. Dahil dito sa ating binasa, nagpaalam pa si Satanas. Di ba? Hindi niya kayang galawin si Job kung hindi pinahintulutan ng Panginoon. Parang hinamon niya ang Diyos eh. No? Kaya ka lang naman sinasamba niya, pinagpapala mo eh. Kaya lang naman niya nagpupuri sa'yo kasi binigay mo lahat ng ipanalangin niya, binibigay mo. Subukan mo tanggalin lahat yan, ewan kung hindi ka niya nisumpa. Yun ang sabi ni Satanas sa Panginoon. No? Pero sabi ng Panginoon, binigyan niya ng pahintulot si Satanas upang gawin ang lahat ng gusto niya. Kay Job, wag lang daw itong sasaktan. Amen. So, nandun yung permissive will of God. At hindi tayo magagalaw ng kaaway na unless pahintulutan ng Panginoon. Ngunit, bakit nga ba tayo kailangan dumaan sa ganitong klase ng mga pagsubok ng Diyos? Amen. So, tingnan natin ang tatlong bagay. Amen. Ang una, ito ay upang subukin ang ating pananampalataya. To test our faith. Dahil marami kapag may pagpapala, doon lang talaga on fire. Amen. Pero pagdating ng kawalan, nawawala na rin. Diba? Sasabihin na ayusin ko muna yung sarili ko bago ako bumalik ng church. Hindi mo kaya ayusin ang sarili mo kung ikaw lang mag-isa. Dahil kaya ginawa ang church para sa mga taong sira ang ulo. Amen. Para sa mga sira ang buhay, mga sirang relasyon. Amen. Dito ayusin sa loob ng church. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. So, ang una ay upang subukin ang ating pananampalataya kagaya ng nangyari kay Job. Sinubok ang kanyang pananampalataya. Ngunit tingnan muna natin kung anong buhay meron si Job bago siya sinubok ng ating Panginoong Hesus. Amen. Si Job dito sa Job chapter 1, amen, siya ay pinakilala bilang isang sakdal, matuwid, at may takot sa Diyos at humihiwalay sa lahat ng uri ng kasamaan. So, yan si Job. Yan si Job. Yung nilalaman dito sa Job chapter 1 verse 1. Kung yung mababasa ng isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaki niya ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, this is a righteous man of God. Amen. Matuwid, sakdal, walang ano siya hindi nagkakasala dahil siya lumalayo sa kasamaan. Amen. At siya ay dito sa mga kasunod na talata mababasa natin, hindi lang siya basta mayaman. No? Dahil dito binanggit sa verse 3, amen, yung kanyang mga tawag dito, ari-arian, amen. Binanggit dito yung kanyang ari-arian na mayroon siyang 7,000 tumpa. Amen. 3,000 kamelyo. Kamel, 3,000. 500 na magkatuwang na baka. No? Tapos, 500 asnong babae. So, talagang mayaman siya. At hindi lang yun ang sabi doon sa huling bahagi ng verse 3. Ang sabi doon, na ano ba't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng anak ng silangan. Amen. Kilala siya sa kanilang buong lupain ng silangan. So, hindi lang siya basta mayaman, siya ay ma-influensya ka na tao. Amen. Sa ating kapanahonan, pwede natin sabihin na siya ay ma-influensya. At mapapansin nyo dito, halos nasa kanya ng lahat. Amen.
Meron siyang malaking pamilya, 7 ang kanyang anak na lalaki, 3 babae ang kanyang mga anak. Amen. So malaking pamilya, mayaman siya, amen. Siya ay matuwid na naglilingkod sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang yaman. Amen. So, pero sa kabila nun, amen, hindi siya nakakalimot sa ating Panginoon Jesus. Sa ating Panginoon, amen. Hindi siya nakakalimot sa ating Panginoon, sa kabila ng yaman. Dahil marami sa atin, kapag kayo yumaman ka ng gano'n, amen, nakakalimutan mo na ang Panginoon Jesus. Paano ko nasabi? Dahil dito sa verse 5, ang sabi doon, at nangyari na makaraan ng mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at ipinagbanal sila at bungang maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkakasala at tinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginagawa ni Job palagi. So, yung paraan ng pagbibigay ni Job, magbibigay ng alay sa ating Panginoon Jesus ay hindi lang para sa kanyang sarili. Kung magbigay siya ng alay sa Panginoon Jesus, ay kung ilan yung bilang nila. Amen. Kung halimbawa, maghahandog ako sa Panginoon ng isang tupang susunugin para sa akin. Ilan sila po pamilya. Kasama yung mga asawa ng kanyang mga anak ng mga anak niya. Diba? Ang dami nun. Lahat yun. Ipinaghahandog ng Panginoon. Dahil sabi doon, baka ang mga anak ko'y nagkakasala at itinatakwil ng Panginoon sa kanilang puso. Ganun, ang sabi doon sa huling bahagi, ganito ang ginagawa ni Job na palagi. So dito makikita natin talaga na si Job ay isang tapat na lalaki ng Diyos. Sa kabila ng kanyang tinamasa, amen, siya ay hindi nakakalimot sa Panginoon. At pagdating dito sa verse 6, amen, dito na natin makikita, Job chapter 1 verse 6, kung binasa natin kanina, amen, dito natin makikita yung pagpasok ni Satanas. Yung paghingi ni Satanas sa Panginoon sa buhay ni Job. Amen. Dito natin nakikita na pinahintulutan ng Panginoon si Satanas upang galawin si Job, upang subukin ang kanyang pananampalataya dahil sabi ni Satanas, kaya ka lang naman sinasamba yan kasi nga pinagpapala. Ang galing mo lahat yan. Isusumpa ka yan. Yun ang sabi ni Satanas. Ngunit pangsinin natin yung sinabi ng Panginoon dito sa verse 8. Amen. Dito pala sa verse 8, pansinin nyo, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao sumasamba sa akin at tumigiwas sa masamang gawain. Itong kanilang tingin. Dito makikita natin yung pagmamalaki ng Panginoon kay Job. Pinagmalaki ng Panginoon si Job sa harapan ni Satanas. Sarap sa pakiramdam nun. Diba? Tayo bilang tao, ipagmalaki tayo ng Diyos sa harapan ni Satanas. Ang tanong, kaya bang gawin niya ng Panginoon sa atin? O kapag hiningi tayo ng kaaway sa Panginoon, sasabihin, huwag yan. Mahina yan eh. Babagsak yan eh. Masasabi rin kaya ng Panginoon na, napansin mo ba ang aking anak na si Cleo? Matapat yan. Sumasamba yan palagi. Masasabi kaya yun ng Panginoon sa atin? Pero si Job, pinagmalaki siya ng Panginoon sa harapan mismo ni Satanas. Isinampal sa kanya ng Panginoon. Ito yung aking likod na si Job. Matapat yan. Amen. At yung gaya ng binasa natin kanina, no, para tinukso dito ng Panginoon ni Satanas ang Panginoon upang magalaw niya si Job. Pagdating nga sa verse 12, buong tiwala ibinigay ng Panginoon si Job sa kamay ng kaaway. Amen. Imagine, si Job. Talagang ang laki ng pagtitiwala ng Panginoon para kay Job. Amen. At pagdating nga dito sa verse 14, amen, dito na dumating yung trials kay Job. Amen. Dito na nagsimula pagdating ng verse 14, walang anunoy dumating kay Job ng isa niyang tauhan. Sinasabi nito, kasalukuyan po namin pinang-aararo ang mga baka at nanginginani naman ang mga asno nang dumating ang mga Sabiseo. Kinuha po nila ang mga baka at asno, pinatay pa po ang mga aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Lahat ng kanyang kawan ng baka at asno, sinamsam ng mga Sabeo. At lahat ng mga nag-aalaga, no, ilan yung kanyang baka kanina at asno?
500 magkapares na baka. So, sa total 1,000. Di ba? Tapos 500 babaeng asno, 1,500 na livestock. Kinuha ng mga sabi, at lahat na nag-aalaga nun, imagine nyo, gano'ng karami ang inaalagaan. So, napakarami niyang tauhan. At lahat yun pinatay. Isa lang ang nakaligtas para magbalita kay Job. So, ito yung unang bago kay Job. Nung ginigising siya ng kanyang alipin, Panginoon, nilusog po kami. Ako lang ang natira. Ako lang po ang nakaligtas. Lahat ng inyong ari-arian na baka at asno, sinusap. Ngunit, ituloy natin yung pagbabasa mga kapatid. Pagdating ng verse 16, hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga pastor ay namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Mag-iingat kayo sa kidlat. Ilan yung tupa? 7,000 yun. Tinamaan ng kidlat. Mag-iingat kayo sa kidlat. Hindi mo sasabihin tsamba, no? Talagang sinadya. 7,000 kasama yung mga nag-aalaga, di ba? Patay lahat, isa lang din na nakaligtas para magbalita kay Job. So, paglabas ni mamaya, no? So, talagang antindi nung nangyari, no? Antindi. Pero mo, kidlat ang tumupok sa lahat ng tupa. 7,000 tupa. Amen. Ituloy natin sa verse 17. Hindi pa itong halos tapos magsalita nang may dumating na namang, na may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo, kinuha nila ang lahat ng kamelyo, at pinatay ang aming mga kasamahan. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Amen. Kinuha lahat ng mga kamel. Ilan yung kamel? 7,000. 3,000 yung kamel. Kinuha naman ang mga sabi ng mga kaldeyo. Amen. At pati yung mga kasamahan na nag-aalaga, pinatay din, isa lang din ang natira, upang balita kay Job. At pagdating ng verse 18, hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa na nagsasabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng malakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Ito po ay nangyari, hindi months ang pagitan, hindi weeks, hindi days. Ito po ay nangyari, wala pang isang segundo ang pagitan. Bakit? Pansinin nyo dito sa simula natin binasa sa verse 14, verse 15. Ang sabi doon, nagsasalita pa yung isa, hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita, may dumating na namang isa. Yung dumating, nagsasalita pa kayo, may dumating na namang isa. Hindi pa rin tapos, dumating na naman yung isa para magbalita. Amen. Nangyari ito kay Job. All of a sudden. Biglang-bigla. Sabay-sabay. Biglang nawala lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng kanyang alipin ay nangamatay. At ang pinakamasakit na parte, lahat ng kanyang anak ay namatay. Dito nagsimula ang trials ni Job sa kamay ng Panginoon. Imagine ko sa atin mangyari ito. Siguro mga 1 taon ako hindi makakausap. Totoo. O baka nakalambing na rin ako sa kisame, di ba? Ang tindi ng ganitong pangyayari. Pero dahil si Job ay tapat, alam ni Job yung kanyang katapatan sa Diyos. Alam ni Job ang kanyang pananampalataya. Pinatibay ni Job ang kanyang pananampalataya. Ang sabi doon sa verse 20, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. This is trials at the hands of God. Hindi lang ito basta trials. No? Talagang parang piniga si Job. Inubos lahat ng meron siya. At ang naging reaksyon niya, nagpatira pa at sumamba sa Panginoon. Samantalang tayo, wala lang tayong isasabi ngayon, mamamatay kami. Diba? Ang daming nagsabi sa balita, nung nanonood pa ako ng balita, itong yung mga sap-sap-sap na yan. Daming sap-sap na yan. Makmura lang sa paligid, sap-sap na yan.
Diba? Nung hindi mabigyan, mamamatay kami sa buto. After 1 month, nagsasalita na naman, mamamatay kami sa buto. After 2 months, nagsasalita pa rin, mamamatay kami sa buto. Hindi mapatay. No? Diba? Pero lagi yun ang mga bibig mo, mamamatay kami sa buto. Yun lang ang pinagdadaanan nila, pero si Job, ito talaga, ang may karapatang magreklamo. Wala siyang makita sa kanyang sarili na ginawa niyang mali upang siya tumanas sa mga ganito. Babasahin natin itong book of Job, amen. Talaga nakikipagtalastasan siya sa kanyang kaibigan, nakikipagkatwirano siya sa Diyos, amen. Dumating pa sa time na hinamon niya ang Diyos dahil wala nga siyang makitang mali sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang upang siya dumanas ng ganitong mga pagdurusa. Dumating sa time na kung question niya talaga ang Panginoon, hinamon niya ang Panginoon. Amen. Pero ang tao, pag walang pera, wala na rin Diyos. Nagkakalimutan na. Amen? Pero hindi dito lahat natatapos yun. Amen? But wait, there's more. Sabi ni Satanas. Pagdating dito sa chapter 2, talaga ito si Satanas, pabalik-balik din sa conference. No? Isang linggo kasi yung conference, so nandun na naman si Satanas. Muling pumarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. No? Naroon na naman to si Satanas. Kaya talagang sabihin mo na, talagang dito mo makikita na ang kaaway ay talagang hindi mo iisipin na sasabihin na nasa church ako, ay malakas ako, ay malakas ang aking pananampalataya. No. Baka mamaya nasa likod mo. Dahil si Satanas ay nakakapasok. Dahil kaya umupo ng kaaway dyan ang pakinig ng salita ng Diyos. Totoo po yun. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparata, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilipot ako sa buong dibdib. Napansin mo ba ang lingkod ko si Job? Second time, ipinagmalaki ng Panginoon si Job sa harap ni Satanas. Pangalawang beses po. Napansin mo ba ang lingkod ko si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at tumigiwas sa masamang gawain. Hinimok mo ako, pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi niya. And for the second time around, pinagmalaki ng Diyos si Job sa kabila ng kanyang sinabi sa kamay ni Satanas. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado susumpain niya kayo ng harapan. So, eto na naman siya. Hinihimok na naman niya ang Panginoon para sa buhay ni Job. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siya papatay. Sabi ng Panginoon. Dumanas ng ganong katinding pagsubok si Job sa chapter 1. And then pagdating ng chapter 2, ito na naman, hinihingi na naman siya ng Satanas. Pero ang Diyos, hindi niya sinabing, tama na naman. Sapat na yung naranasan niya para katunayan. Okay na yun. Pero hindi. For the second time around, pinagmalaki ng Diyos si Job. For the second time around din, yung tiwala at confidence ng Panginoon kay Job ay ibinigay ulit niya kay Job. Hinayaan niya ulit ang kaaway na siya ay galawin. At pagdating dito sa mga pababang talata dito sa verse 7, pagdating ng verse 7, dito na nagsimula yung sakit ni Job. Pinatubuan siya ng bukol sa katawan mula ulo hanggang talampakan. Ang sabi dito, tinagkad ng nagnanaknak na sugat ang buong nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Nagnanaknak. Imagine ninyo, para hindi kayo makakain mamaya ng natin. No? Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinakamot niya ng isang pirasong basag na palayo ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, yung matindi, sinabi ng asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na.
Yung natitira sa kanya na meron siya, ang kanyang asawa, na sana ay makakatulong niya, na sana ay magiging lakas niya, na makakatulong niya upang bumangon. Ang sinabi sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong pagtatapat? Bakit hindi mo sumpay ng Diyos? Tapos, mamatay ka. Yung huli niyang tao na pwede niyang kapitan, ito ang sinabi sa kanya. Amen. Kung sa ordinaryong tao ito mangyari doon sa una pa lang nating mga pinag-aralan, amen, talagang magpapakamatay na. Amen. Pero ito, tinutulak pa siya ng kanyang kasama. Pakasakit po nang nangyari, hindi kay Kuya Eddie. No? I hope talaga napakasakit nang nangyari. Pero makikita natin dito yung ating teksto, yung aking ginamit na teksto dito sa Job chapter 2 verse 10, yung pagiging matapat ni Job. Ang sabi doon, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi na natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Dito natin nakita yung talagang katapatan ng pananampalataya ni Job sa Panginoon. Napakatibay. Dahil naunawaan niya, amen, naunawaan niya na ang Diyos ang nagbigay at Diyos din ang pwede kumuha. Sinabi yan dito sa Job chapter 1 verse 21. Job chapter 1 verse 21. Ang sabi niya, hubat ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubatin akong babalik sa lupa, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Naunawaan niya ang mga bagay na ito na ang Diyos ang may karapatan sa lahat ng kanyang tinatangkilik, sa lahat ng meron siya. At bagamat hindi niya napapag-unawa kung bakit nangyayari sa kanya ito, amen, ang kanyang katapatan sa Diyos ay nagpatuloy. Amen. So dito makikita natin na kaya tayo sinusubok ng Panginoon sa kanya mismong mga kamay upang patunayan sa kanya ang ating pananampalataya, ang ating katapatan. So pangalawa ay upang patibayin ang ating mga kapatid, to strengthen our brethren. Makikita natin, makibukas naman kayo sa akin sa book of Lucas chapter 22, amen. Dito sa Lucas chapter 22, amen, ito naman ang istorya ng ating Panginoong Jesus. Luke chapter 22 verse 31. Ang sabi dito, Simon, Simon, makinig ka. Hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang mga ipa sa mga trigo. Subalit dinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So dito, sa tagpong ito naman, makikita naman natin si Simon Pedro, hinihingi siya ni Satanas sa Panginoong Jesus upang ang kanyang pananampalataya ay maliglig gaya ng trigo. Ang sabi doon, upang pagbalik mo ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Dahil paano tayo magbibigay ng payo sa ating mga kapatiran kung tayo mismo hindi natin naranasan yung kanyang dinaranas. Di ba? Imagine mo na nahingi sa'yo ng payo sa love life, eh hindi ka pa nai-in love. Manhid ka kasi. Manhid ka. No? So, hihingi ng payo sa'yo dahil nag-away sila mag-asawa, amen. Eh wala kang asawa. Mahirap magbigay ng payo kung hindi mo nararanasan yung iyong mga sinasabi. Kaya napakahirap magbahagi ng salita ng Diyos kung hindi natin ginagawa ang salita ng Diyos. Totoo yan sa buhay ng mga mananampalataya. Paano mo mapapaniwala ang iyong kapitbahay na ang Diyos ay nagbabago ng buhay kung ang buhay mo ay kagaya pa rin ng dati? Diba? So napakahirap. So kaya tayo pinaparanas ng ganito ng ating Panginoong Jesus
ay upang maranasan natin at kung ito yung ating mapagtagumpayan, tayo magiging kalakasan at tayo makakapagbigay ng lakas sa ating mga kapatid na dumaranas din ng pareho pagsubok. Amen. Dahil hindi naman tayo sabay-sabay daraan sa ganito eh. Meron at merong mauna. Wala yan sa tagal ng iyong paglilingkod. Amen. Meron at merong mauna na daranas ng ganito. At ang sabi doon, upang kung ikaw ay makabalik ng iyong mapagtagumpayan ng pagsubok ng Panginoon na ibibigay na sa iyo upang patatagin ang iyong pananampalataya, ikaw ang magpapatatag doon sa iyong kapatid na daranas o dumaranas ng pareho pagsubok. Amen. So, yun ang ating pangalawa. Una, kung pasubukin ang ating pananampalataya to test our faith. And second, to strengthen our brethren. Amen. At alam natin, pagdating dito sa Book of Acts, no, si Pedro ginamit sa napakamakapangyarihang kaparaanan. No? Si Pedro, dito sa Lucas chapter 22, verse 31 hanggang sa mga pamabang talata, dito sinubok yung kanyang pananampalataya na ang sabi pa nga dito no, sa verse 33, no, nagmatapang dito si Pedro. Sabi kasi sa kanya ng Panginoong Hesus, bago tumilaan ang manok, 3 beses mo kong itatatwa, 3 beses mo kong itatakwin. Sabi ng Panginoon. Pero sabi ni Pedro, hindi, Panginoon, handa ka pong makulong at mamatay kasama mo. Yun ang sabi ng Panginoon, talagang napakalakas ng kanyang pananampalataya. Akala niya, ganun katibay ang kanyang pananampalataya. Pero alam natin na makita niya ang Panginoon na pinarurusahan, na makita niya ang paghihirap ng ating Panginoong Hesus, natakot siya na baka sapitin niya ang pareho paghihirap. Amen. Kaya nung napansin siya ng isang babae, hindi ba't kasamahan mo yun? Hindi, nagkakamali ka. Kasamahan ng lalaki nito yun na hindi ko kilala ang sinasabi ni itinakwil niya ang Panginoon. Itinatwa ni Pedro ang Panginoon. Nangyari sa kanya, sinabi ng ating Panginoon. Pero dahil ito ay napagtagumpayan ni Pedro, ito ay nalagpasan ni Pedro, amen. Pagdating ng Book of Acts, si Pedro ang halos nanguna sa mga alagad. Alam natin, pagbaba ng Espiritu Santo, sila nilukuban ng banal na Espiritu, sila lumabas. Si Pedro tumindig at nagsalita ng aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Alam natin, 3,000 ang naligtas sa kanyang unang pangangaral na wala ang Panginoong Hesus na hindi nila kasama. 3,000 ang nadagdag sa mga alagad sa isang pangangaral. Sino? Ito si Pedro. Si Pedro na itinakwil ang Panginoon ng 3 beses. Amen. Si Pedro na dumanas ng pagsubok, naging kalakasan sa iba upang mahamon na mangaral din ang salita ng Diyos. Amen. So, dumaranas tayo ng ganitong mga pagsubok to test our faith, to strengthen our brethren. At pagdating ng panahon, tayo gagamitin din ng Panginoon sa kanyang makapangyarihang kaparaan. Amen. Pangatlo, sa aking pagtatapos, amen, ito yung paborito ni Brother Noy. Sarap pakinggan, no? Pangatlo, sa aking pagtatapos. Amen! Pray natin ang Panginoon. Isang palakpak sa ating Panginoon sa sunod. Ang sabi dito, paano naman natin mapagtatagumpayan yung mga trials na ibibigay sa atin ng Panginoon? Dahil hindi basta-basta yung mga daranasin natin sa kamay ng Panginoon. Amen. Kung ako tatay, tapos meron akong anak, no? Pag ako nagbibigay ng pagtutuwid sa aking anak kapag dinidisiplina ako, hindi talaga biro. Di ba? Kasi tatay ako, gusto ko, maayos ka lumaki. Ganon din ang Panginoon sa atin. Kaya bibigyan niya tayo ng mga pagsubok. Minsan, hindi rin talaga biro. No? Dahil gusto niya tumatag tayo. No? So, dito sa Matthew chapter 4, ito naman ang ating mismo Panginoon. Ating Panginoon Jesus mismo sa Matthew chapter 4. Doon sa mga kaparehas ko ang Bible, sa bagong tipan, ito po ay nasa page 4. Matthew chapter 4. Basahin lang natin mabilis, no? Ito nung time na si Jesus Christ ay nag-ayuno, no? Ito yung una niyang pagpapasting ng 40 days and 40 nights sa ilang bago siya sumabak sa kanyang misyon, no? Ang sabi dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu,
sa ila upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo, sinasabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay ng bumubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagulilin at sa kanyang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus na susulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok, ipinakita lahat sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga ito upang kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwanan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel upang siya ay paglingkuran nila. Amen. Dito naman natin makikita yung tagpo na si Jesus Christ mismo yung dumanas ng parehong tayo. Sinubukan ang Panginoon dun sa punto na siya ay pinaka-mahina. 40 days and 40 nights fasting. Dinala sa ilang. Sabi ng dyablo, gawin mong tinapa, gawin mong pizza. Gawin mo itong milk tea. Gutom na gutom. Tinukso siya ng dyablo sa pamamagitan ng pagkain. Amen. Kung sa ordinaryo ng tao na meron talagang kapangyarihan, di ba? Hindi na. Di ba? Baka ginawa na. Amen. Fasting ka ba naman? 40 days and 40 nights. Nalala ko na naman yung ilustrasyon ko kanina. Wala kang bigas, mamamatay ako. Pero si Jesus Christ, 40 days and 40 nights hindi kumain. So, paalala lang po ha, tako siya dito. Tako siya ng time na to. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nararamdaman ko, same lang yung nararamdaman niya sa katawan niya dito sa Matthew chapter 4. Parehas lang kasi tako siya dito. Amen. Tako siya. So, nagugutom. Amen. Pero makikita natin dito, hindi nagpadala ang Panginoon no? Dito sa mga sinabi ng dyablo sa kanya na gawin mo itong tinapay, amen, magpatihulog ka, alalayan ka ng iyong mga anghel. At ang sabi pa doon, ay ibibigay ko sa iyo lahat ng karangyaan, amen. Ano ang naging sandata ng Panginoong Hesus? Sarili niya ba ang lakas? Sarili niya ba ang kapangyarihan? Hindi. Ang naging sandata ng Panginoong Hesus ay salita ng Diyos. Ilang beses dito sinagot ng Panginoong Hesus ang dyablo, ang sabi dito, nasusulat, it is written. Ilang beses niyang sinagot. Kung ilang beses siyang tinukso ng dyablo, ganun din kadami yung sinagot ng Panginoong Hesus na salita ng Diyos. Kapag po sinabi sa bagong lipat na it is written or nasusulat, so ibig sabihin, yun ay kinong nila, quoted. It means, yun ay nasulat sa lumang tipan. Nakasulat yun sa lumang tipan. At dito sa chapter 4 verse 4 ng Matthew chapter 4 verse 4, ang sabi dito, nasusulat hindi lamang sa pinapinabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na bumula sa bibig ng Diyos. So yan po ay totoong nasusulat sa lumang tipan. Nakikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Pansinin niyo po, Deuteronomy chapter 8 verse 3 sa page 172. Tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayong bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. It is written, nasusulat. Ito ang naging sandata ng Panginoong Hesus upang kanya mapagtagumpayan yung tukso sa kanya ng dyablo, salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus yan, ginamit niya ang salita ng Diyos upang sansalain ang dyablo. Upang mapagtagumpayan natin ang mga trials na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Magbasa tayo naman.
Dahil ito ang ating magiging kalakasan. Amen. Dito naman sa Matthew chapter 4 verse 7, amen, yung sinabi dito na nasusulat, amen, yan ay nasusulat din sa aklat ng Deuteronomy sa chapter 6 verse 6. Ang sabi dito, ang utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Deuteronomy chapter 6 verse 6, tama ba? Ang sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 7. Basahin natin ulit yung Matthew chapter 4 verse 7. Sinabi sa kanya ni Jesus na susulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 6, wait na, parang mali yung ano. Sa yung isa muna ang ating tingnan sa Matthew chapter 4 verse 10, yung sinabi doon. Ang sabi ng Matthew chapter 4 verse 10, na magkagayon sinabi ni Jesus, humayong ka Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lang ang iyong paglilingkuran sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. 6 verse 13. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, paglingkuran ninyo siya at kanyang pangalan kayong manumpa. So, totoo talaga na it is written dito sa mga lumang tipan. Amen. So, isang napakabisang paraan upang mapagtagumpayan natin itong mga trials na ibinibigay sa atin ng Panginoon Hesus ay sa pamamagitan ng kanya rin mismo salita. Amen. Dahil ang mag-execute nga nito ay hindi ang Panginoon ang aaway. Gagawin ang lahat upang tayo sirain. At minsan, gagamit din siya ng salita ng Diyos upang tayo ay sansalain. No? Dahil pansinin nyo doon sa Matthew chapter 4, no, sinabi doon ng aaway, magpatihulog ka sa templo. Amen. Dahil nasusulat, sinabi ng Diablo, sinabi ng aaway, nasusulat din sa din. Ang aaway, nagbabasa din. Buti pa siya. No? Buti pa yun, nagbabasa. Buti pa yun, nag-aaral. No? Sinabi doon ng Diablo, nasusulat. No? Pagtatagubilin ka niya sa iyong mga anghel. Upang ikaw hindi matisod sa mga bato, mababasa niya sa aklat ng awit. No, hindi ko lang ako yung corresponding verse, pero nandun yun sa aklat ng awit, dun yung mababasa yun. Nagbabasa siya. So napakahalaga na tayo din, hindi lang mga Kristiyano, nagbabasa, nag-aaral. Di ba? Dahil hindi lang palagi basta pagsubok ang ibibigay sa iyo, minsan nandyan din ang salita ng Diyos gagamitin, laban sa iyo mismo. Kailangan alam natin kung paano yung sasagutin. Kailangan ma-discern natin na yun ay galing sa away. Na yun ay ginagamit ng kaway upang tayo babagsakin ang ating pananampalataya. Diba? Dahil marahil sinusubok lang tayo ng Panginoon. Kaya tayo dumaranas ng gano'n. So kailangan maging ano po tayo, maging mapagmatsyag, laging maging gising para sa ating pangalawa. Amen. Ang una, malalabanan natin ito sa pagmagitan ng salita ng Diyos. At pangalawa, staying awake. Amen. Ang sabi dito sa Luke chapter 22, balik tayo sa Lucas sa chapter 22, ito yung bago hulihin ang ating Panginoong Hesus. Luke chapter 22 verse 45. Ang sabi dito, pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Narap na niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya, umangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So, prayer and staying awake. Amen. Una natin panlaban ang salita ng Diyos. Pangalawa, panalangin, palaging gising. Amen. Hindi naman yung palaging gising na hindi ka natutulog o kung gagawin sa gabi. Hindi ka na naman makakatid kasi ito yan. Sabi kasi Brother Chris, huwag na matulog. Ibig sabihin nito, yung ating discernment, no, laging nandyan. Hindi maglalaylo yung iyong pananampalataya. Huwag maglaylo, huwag bumaba, huwag manghina. Amen. Palaging gising. Amen. Dahil sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 hanggang 10, no, ang kaaway ay kagaya ng isang liyong umuungal na humahanap ng masisila. Amen.
Alam natin ang leon, pag umatake, hindi yan umaatake na sa isang grupo. Tinitingnan niya kung sino yung nakahiwalay. At sa isang church, ang humihiwalay sa grupo ay yung nanghihina ang pananampalataya. Kadalasan, aminin natin o hindi, pag nanghihina ang pananampalataya, nakakatamad sumuba. Totoo yun. Diba? At yun ang target ng leon. Yung mga nakahiwalay. Bakit? Madali na sakmalin yun. Walang tutulong eh. Madali na sakmalin yun kasi mahina eh. Mag-isa lang siya eh. Diba? So napakahalaga ng ating pananampalataya ay laging malakas. At sino ang magpapalakasan? Ang bawat isa. Sino magpapalakas sa iyo kung mag-isa ka? Kaya nga sinabi ng Hebreo 10:25, diba? Huwag pabayaan ang pagkakatipon dahil napakahalaga ng pagkakatipon para sa mga Kristiyano. Kaya sinabi doon, huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon. Amen. Hindi madali na tiisin ang lahat, ang bawat trials na darating sa atin. Pero, kaya nga, ang Book of Hope ay meron 42 chapters dahil hindi nga madali i-endure, hindi madaling harapin ang trials. Dahil kung madali lang yan, hindi yan naabot ng chapter 3. Tapos na yung book na yan. Diba? Pero umabot ng 42 chapters dahil hindi gano'n kadali. Kapag ang Diyos na nagbigay ng pahintulot sa away, na subukin ang ating pananampalataya, bigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok. Hindi madali ang ating pagdaraanan. Amen. Alam ng Diyos yun, kaya umabot ng 42 chapters itong book of Hopes. Amen. Pero, kapag ito naman ay ating napagtagumpayan, amen, alam natin ang pagpapala ng Diyos ay ibubuhos niya sa atin ang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Si Hope, amen, nang ito'y kanyang mapagtagumpayan sa chapter 42, amen, muling pinagpala ng Panginoon si Hope. Lahat ng kanyang ari-arian, nagkaroon ulit siya, doble ang bilang sa dati. Yung kanyang 7,000 dating tupa, naging 14,000. Amen. Yung kanyang 3,000 kamen, naging 6,000. Yung kanyang 500 pares ng baka, naging 1,000. Yung kanyang 500 asnong babae, naging 1,000. Dumoble. Kita natin dito, biyaya ng Diyos kapag napagtagumpayan natin ang mga bagay na ito, amen, darating ang biyaya ng Diyos, walang sakat na silid na kalalagyan. Muli si Job ay nagkaroon ng anak, 7 lalaki at 3 babae, at ang sabi ng salita ng Diyos, walang kasing ganda ang kanyang mga anak sa buong lupain. Muling pinagpala ng Panginoon si Job, binbless ni Job ang buhay ng Panginoon si Job ang kanyang buhay, at siya'y namatay. Nasabi doon ay talagang totoong matanda. Pinahaba ng Diyos ang kanyang buhay. Nasaksihan pa niyan, lumaki ulit ang kanyang mga anak. Imagine ilang taon na si Job nang mangyari ito sa kanya. Pero nung nagkaanak siya, nakita pa rin niya kung paano lumaki ang kanyang mga anak. Nasubaybayan pa rin niya. So yung pagpapala ng Panginoon, amen, pagpapala ng Diyos para sa bawat isa sa atin, amen, ay darating kapag ating napagtagumpayan ang mga pagsubok na ibibigay niya sa atin. Amen. At para sa akin pagtatapos, Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan na kayo nangangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ariin natin ng buong kagalakan na tayo dumaranas na sari-saring tukso. Dahil alam na intindihan ni Santiago na ito ay para sa ating katatatag, para sa ating kakatibay, upang tayo maging kalakasan sa iba. Amen. Kapag ating napagtagumpayan, amen, ang blessing ng Panginoon sa ating pagiging tapat sa Kanya sa kabila ng lahat ng ating nararanasan sa buhay, amen, ang gawin niyang ibubuhos para sa Kanya. Mga anak. Purihin natin at sambahin ng Panginoon ngayon mga. Praise to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Habang ang bawat kasi na kayo po, amen, na sinusuri ang kanilang sarili. Siguro minsan dumarating tayo sa buhay natin, amen, sa punto ng buhay natin na talagang hirap na tayo. No? Hindi natin maintindihan bakit tayo yung dumaranas ng ganito. Bakit
tayo na anak ng Diyos. Amen. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay tumibay, hindi niya gugustuhin tumibay ang ibang tao na hindi naman naglilingkod sa Kanya. Amen. So, ang kailangan natin dito ay pagkaunawa. Amen. Discernment. Amen. Dahil may plano ng Diyos para sa bawat isa. At ito ay laging para sa ating ikakabuti. Amen. Ngayong umaga ako po yung magbabaka sakali, amen, sa mga nanonood. Marahil ikaw ay naimbitahan, amen, o napapanood mo ang video na ito, amen. Hindi ko alam kung sa bahagi ng pangangaral ikaw ay nakarelate o hindi ko na Panginoon yung puso. Amen. Marahil hindi mo rin naintindihan masyado yung pangangaral na ito, pero isa lang ang ibig sabihin ito, amen. Hindi aksidente na napakinggan mo ang salita ng Diyos, no? Mahal ka ng Diyos, kaya nais niya na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Ang kaligtasan na yan ay sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, Panginoon ng iyong buhay. Amen. Ang aming mong iniaalok, amen, hindi isang panibagong sekta ng relihiyon o anuman. Ang aming mong iniaalok ay umaga, amen, ay kagaya ng tinanggap ng bawat isa ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kung ikaw yan gusto mong tanggapin ang ating Panginoong Hesus, amen, sabayan mo ang maiksing panalangin ito. Angkin mo sa iyong puso na ito yung sarili mong panalangin mo sa Diyos. Ito ay upang ma-restore ang iyong pananampalataya, upang magkaroon ka ng panibagong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Banggitin mo ang ganitong panalangin, sabihin mo, Panginoong Hesus, narito po ako, naamin ko po na ako'y nagkasala. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muling pagbabalik ay makasama mo ako sa buhay mo. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan at sa kapatawaran na ibinigay mo sa akin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung ikaw yan na sumabay sa panalangin ito, kaibigan, minamahal, amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino man sa Kanya nagsitanggap, di siya pinagkalooban niya na maging anak ng Diyos. Amen. Na ikaw ay aming tatawag ngayon na kapatid. Amen. At sinabi rin doon na ang ating pangalan ay sulat sa aklat ng buhay, amen, upang sa muli niyang pagbabalik, ay tayo ay makasama niya doon sa paraiso, sa buhay na walang hanggan, kagaya ng kanyang pangako sa bawat isa. Amen. Pagpalaan tayo ng ating Panginoong Jesus. Ako'y po'y mangungusap sa bawat isa. Amen. Kung ikaw yan, alam mo sa iyong sarili, meron kang pinagdaraanan, amen. Di ko alam mo sa bahagi ng pangangaral, kinuusap ka ng ating Panginoong Jesus. Pero muli, ilagak mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala. Muli, patibayin mo ang iyong pananampalataya sa mga nangyayari sa buhay mo. May plano ang Diyos. May plano ang Diyos para sa ating lahat. Amen. May purpose ang Panginoon kung bakit natin itong pinagdaraanan. Kailangan lang natin itong makita, kailangan lang natin itong maunawaan, kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Amen. Muli ngayong bagay, inaanyayahan po bawat isa. Tayo po ito yung lahat habang hinihimig natin ang isang awitin na this is my desire, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, behold my heart, I worship you. All I have within
have your ways in me. Sama-sama natin purihin, sambahin ang Panginoon ng Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. We glorify your holy name. Sambahin ka, Panginoon. Patuloy kang mataas, Panginoon. Patuloy kang maluwalhati, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. God, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Muli mo pinatagpo, Panginoon, ang iyong mga anak mo, Diyos. God, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na ibinibigay mo sa amin upang kami iyong patatagin mo, Panginoon. God, dalangin namin, Panginoon, ang bawat pagsubok na aming nararanasan sa iyong mga kamay, O Diyos, God. Dalangin namin, Panginoon, ito'y magsilbing kalakasan at patuloy na maging hamon, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, magtiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah, God, dinadalangin din po namin, Panginoon, ngayong umaga nito sa aming pansamantalang pag-iwalay, Panginoon, sa mga uuwi, Panginoon. Hallelujah, God. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patnubay at gabay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At muli, ibalik mo kami sa iyong gawain mamaya hapon, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa mga pangyayari pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng nakatin dito sa church at sa lahat ng mga nanonood. Amen. Magpalain po tayo lahat ng ating Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa bawat isa. 5 billion. Hi, thank you. Ano ba may? Tayo rin next Sunday. Ito yung mga nanonood. Sino Sino to? Hindi ko rin alam eh. Hi, Ate Max! Wag. Na. Nag-uong. Yan, ano. Wala, paano to? Yaman yan. Hi, Ate Max! Yun. Hi, Mami! Punta ka. Visita? Oh. Sino nagsabi? Kasi pastor. Si ano pala to. End na natin. Hello po, Pastor! Finish na natin. Una. Lamig. Ingat tayo, salamat po. Ba't dito makapunta si Kyla? Pumunta ng Barbara. Na? Bakit? Para sa wala kasi siya. Ba't sa Barbara? Ano kasi dun, stable. Siyempre, wala siya. Tapos, sinanap. Nanghiram siya doon? Nanghiram siya doon? Kaibigan niya? May computer na siya. May? Computer. Sino? Kaya na. Nag-busy na siya? Na ano. Saan nandun? Ha? Ba't nandun? Ayaw niya dalhin dyan. Kasi dyan kasi, wala siyang service. Wala siyang internet. Tapos, nilalakawan na siya ng mga kapatid. Ano yung taga-Barbara kakilala niya? Oo. Sino? Kita na ata. Gusto mo kayo talaga busy? Kawawa nga siya eh. Kasi pan-load niya para sa ano niya. Nilalakawan na. Ano ka ba? Wala lang ah. Wala tayong Ano na? Ano na? Eh, marami kayo ito na bago live.